Bakit mo nasabi binili? Eh, talo yun eh. Binoto ko si Joey Oy. Ang congressman namin si Joey Oy. Hindi si Abante. Joey! Si Abante. Peking congressman yun. Pika talaga si Abante. Peke. Kasi taga-district sumusimo ako. Ang binoto ko si Joey Oy. Hindi si Abante. Sabi ko sa ano? Ano masasabi mo, sir? Sir, pag napanood ni Abante to, ano masasabi mo kapag sinabi na ano? Bumaba na siya sa trono. Dahil pagdating ng last 2 months, magbaba ang Supreme Court ng decision, talo si Abante. Ay. May mga Supreme Court decision na kagaya ng kaso nila, pero binabagalan itong Supreme Court ang paglabas ng decision. Dahil panalo talaga si Abante. Si Joey Oy. Si Joey Oy, natural citizen, Filipino citizen yan. Ginawa lang nila ng kwento-kwento. Sir. Oh, Sir, sabi ni Abante, sir, ano? matibay na daw yung impeachment ni BBM dahil andyan out ni BP Sara kasi lumabas daw si Madriaga. Ano mensahe mo kay Abante? Pastor na bulaan! Bukit ina niyan! Baptist yun, Baptist. Oh, pastor na bulaan! Takot sa prayer ng mga DDS! Tete na lang. Dahil kita mo si Akop, Oh. kinakain na ng lupa! Ikaw, Abante, ang kasunod kakakainin ng lupa! Thank you. Meron ako. Isa lang yung kinuha ko, akala ko isa lang yung hawak eh. Peke na kuha niya, na congressman. Sir, pag napanood to ni Abante tapos ipahanap ka, di ka ba Ay, nababahala? Hindi ako takot. Dahil totoo yan. Wala na talagang Oh. Ayan ngayon ang project nila, mga flood control. Kanino project? Kay Abante. Tabi. Ay, napasok. Lalong pumaha. Yung Ayun, lugar oh. namin. Ayun! Duterte! 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 Ayan! Ayan, padami na po tayo ng padami, mga kababayan ko. Rowan Duterte. Yan po ay bahagi na rin ng aming pangarap na sana naman makauwi na po siya. Dahil para sa bayan at mamamayan. Parang awa nyo na. God bless. Kaalamanan ng lahat ng mamamayang Pilipino. As per law ng ICC, dapat po bago nila tanggapin ang isang kaso o isang kakasuhan, dapat po meron po itong kaso sa local court. Yun po ay isang paglabag na ng batas ng Pilipinas. Dapat po merong local court, pero wala po. Kaya lumalabas nga po iyan na isang kidnapping. Dahil wala lahat ng legal basis o legal grounds para dalhin siya sa daig. At kitang-kita naman di ba by force, ano sabi ni General Torre, ihilahin ko yan. Yan ba dapat mong sabihin? Pag sinabing ihilahin, meron niyang pwersa. With your consent or your consent, hihilahin ka, ibig sabihin by force, sa pilitan. Ngayon, pag ginawa sa pilitan yan, illegal po yan. Illegal po. Walang warrant of arrest. Yung pinapakita sa cellphone, hindi po may kukonsider na warrant of arrest. Ang warrant of arrest po, may pipirmahan ka po dyan. Papel po yan na ipapakita sa'yo, tapos babasahan ka ng Miranda right. Pagkabasa sa'yo ng Miranda right, mayroon pang pipirmahan dyan para ikaw ay sumama. Yan po ay dapat physical, dokumentado, black and white. Hindi po pwedeng cellphone. Wala po sa batas ng konstitusyon ng bansang Pilipinas na manghuhuli ka na ang hawak mo ay cellphone. Pwede pong mapabricated ang cellphone. Marami pong expert na IT na pwedeng baguhin ang nakalagay sa cellphone natin. Kaya hindi po considered na ang warrant of arrest dapat ipapakita through cellphone. Bawal po yun at illegal din po yun. Kaya yan po ay may kukonsider na ang pagpapadala sa ating magiting na Pangulong Duterte ay illegal arrest. Yan po ay considered kidnapping. Sir, ano po bang masasabi niyo patungkol doon kay Torre na ang sabi ni Torre, ang isang tao na kriminal pwede arestuhin kahit walang warang. Sabihin lang nasa headquarters ang warang. No.
Malaking kagaguhan yan. Hindi siya magiging general kung hindi niya alam ang batas. Ang tunay na batas, yung sinasabi nyo, yan yung tinatawag na civilian arrest. Yung on act na nakita mo ang isang krimen, pwede kang umaresto, pero depende sa kapasidad mo. Kung kaya mong arrestin on act, halimbawa may nagpapatayan dyan, malakas ang loob mo, pwede mo siyang hulihin yung sumaksak doon. Kung malakas ang loob mo, yun yung tinatawag na actual scenario na pwede mong i-apply yung tinatawag na civilian arrest. Without warrant of arrest po yun, halimbawa may inold up or merong inisnatchan, kinuha na ng wallet, tumakbo, dumaan sa harapan mo, kaya mong hulihin. Kaya mong hulihin yun. Hinuli mo, walang warrant of arrest, pwede. Dahil yun ay actual scenes of the crime. Yes, okay. Mensahe mo na lang kay Risa Ontiveros. Mensahe ko kay Risa Ontiveros. Sabi niya kasi dapat lang daw na makulong si Tatay Digong. Ito ayon sa'yo, Risa Ontiveros, dapat makulong si Tatay Digong. Dapat ikaw ang makulong. Bakit ko nasabi? Ibalik mo muna yung Philip Pan. Matagal na pong ano yung Philip Pan na yan. Ibalik mo. Ngayon, walang karapatan na ipakulong ang dating Pangulo dahil wala naman po siyang nalabag na batas. At panawagan ko rin sa'yo, Risa Ontiveros, huwag ka nang mangarap na tumakbo na Pangulo dahil hindi ka mananalo. Risa Ontiveros, yun lang ginawa mong Santos, si Kian de los Santos, malaki ng kalokohan yun eh. Biruin mo, related sa drugs, ginawa mong santo, tapos magiging Pangulo ka pa. Kalokohang malaki, sino boboto sa'yo? Wala. Kaya ako sa'yo, Risa Ontiveros, manahimik ka na lang. Dahil hindi ka mananalo kung kakalabanin mo ay ang isang makabayan at makatao, makadiyos na si VP Sara Duterte. Hindi ka mananalo, tandaan mo yan. Kaya huwag ka nang tumakbo, sayang lang ang pagod mo. Risa Ontiveros. Okay, copy kayo. Lang dyan, sa totoo lang, ako para sa akin nung makita ko yan at malaman ko ang balita, alam nyo, naawa ako sa ating Pangulo eh. Bakit ko nasabing naawa ako? Kasi para siyang napapabayaan ng kanyang mga private nurse. Hindi ko masabi Ma'am Cebuana. Kapag Pangulo ka, meron kang private nurse, may nag-aalaga sa kalusugan mo. May monitoring yan eh. May tinatawag na health monitoring system. Minomonitor ang kanyang kalusugan dahil sa isang Pangulo. Lalo kung lalabas ng bansa, alam nyo ba na kapag ang Pangulo ay lalabas ng bansa, meron niyang proper check-up. Titignan ng dugo niyan, titignan ang heartbeat niyan, lahat yan. Bago check-up yan, general check-up. Bago lumabas ng bansa. Bakit? Bakit kailangan ng general check-up? Iba po ang klima ng ibang bansa sa klima natin dito. Kaya as per procedure, SOP po yan dapat. Bago lumabas ng bansa ang ating Pangulo, yung kanyang mga private doctor at private nurse na nakasama naman sa charter plane, dapat nakamonitor. Tinitignan nila ang kalagayan, Mr. Pangulo, may sakit ka, wag muna tayo magpa-public view. Dapat ganun. Pero napabayaan siya. Kaya dyan mo makikita talaga na karamihan sa kanila walang empathy. Ano yung empathy? Walang pagmamalasakit, walang pag-aalala. Kaya ang nangyari, na tumulo na yung kanyang water, ayun na ang nangyari. Nakakaya lang talaga sa iba't ibang bansa na makita na ang Pangulo natin ay physically unfit. Kasi maikukonsider dyan eh. Dahil dapat wala talagang ganun. Kaya ang masasabi ko lang, sa mga private nurse and private doctor ng ating Pangulong BBM, alagaan nyo naman yung Pangulo. Kahit ganyan yan, dapat binibigyan nyo pa rin ng tamang monitoring. Hindi yung puro pera-pera na lang kayo. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. May nabasa akong post sa social media, defensan natin walang klaro. Regarding dun sa pagtulong, walang klaro yan. Water, so normal daw yun. Ano masasabi? Actually, normal naman talaga yan. Kapag hindi ka nakaharap sa public speaking dun sa publiko, tapos ang kaharap mo hindi basta publiko eh, mga highly official ng gobyerno, ng iba't ibang bansa. Kaya yan hindi magiging normal. Magiging abnormality po na ang Pangulo mo nagsasalita may lumalabas sa kanyang ilong. Mali po yun.
dapat po nakamonitor ang ating mga private nurse at saka private doctor ng ating Pangulo para maiwas naman sa isang kahihiyan. Hindi po basta mga mamamayan ang nakaharap sa kanya. Ang nakaharap po sa kanya, mga presidente ng iba't ibang nasyon, iba't ibang bansa. Kaya nakakahiya po yun. Kaya Aling Claire, ikaw para kang tindera sa palengke. Wala kang kasensens magsalita. Dahil ka pa ng pamangkin ko, Aling Claire. Isipin mo, sasabihin mo normal, Pangulo yan, nasa public view. Yan ba pananaw ng isang sekretaryo ng nagapagsalita ng Pangulo? Eh nilalagay mo sa kakahiyan ang Pangulong BBM. Para kang palengkera na tindera ng sapsap sa palengke. Aling Claire, hindi po normal yan. Nangyari na yan. Sir, may sakong tanong kasi nabanggit niyo po kanina. Sabi niyo sa panahon ni Tatay Digong, pinala yung bansa natin ng mga bansa. Bakit po sa ngayon, sa panahon ni Hindi tayo tinitingala. Hiyang-hiya tayo sa iba't ibang bansa. Kasi itong nangyayari sa bansa natin, hindi nakaka-proud. Magiging proud ka ba na maraming nangyayaring patayan? Magiging proud ka ba na ang iniintindi na impeachment ni Pipi Sara? Instead na paunlarin ang bansang Pilipinas, andun sila nakatutok sa impeachment. Walang mapapala ang mamayang Pilipino sa impeachment ni Pipi Sara Duterte. Kaya dapat yung impeachment ni Pipi Sara Duterte, isang tabi na muna yan. Ang asikasuhin ninyo, may nagaganap ng gera sa Iran at sa Amerika at Israel. Yun muna ang intindihin nyo. Yung tungkol sa gera, kung paano nyo ililigtas ang ating mga bayani sa makabagong panahon. Yun po ang asikasuhin nyo. Correct. Ano na lumalabas sa mukha niya dati kumburong sa na Bilong Ramos. Ayan, si Sir Ferdinand yan, mga maminsero, nagsasalita. Ay, isa po siyang OFW leader. Tama ba? Anong? OFW leader? OFW leader advocate din. Advocate yan. Yan po ay isang tanda na talaga ang gera ay patuloy at patuloy pa. Kaya nakakatakot na kayong mga OFW o mga bayani sa makabagong panahon ay mananatili sa bansa na yan, sa mga bansa na kung saan kayo nagtatrabaho. Dapat meron na kagad dyan na planning for repatriation. Rescue ang dapat asikasuhin ng ating Pangulong BBM. Correct. Para mailigtas ang mga bayani natin sa makabagong panahon na naiipit na sa gera ng Iran at US at Israel. At marami pang madadamay dyan, yung mga iba't ibang bansa na tinitira na rin ng Iran. Kaya dapat talaga itong administrasyon ngayon gumawa na ng immediate na pag-aaral kung paano ililigtas ang ating mga bayani sa makabagong panahon ng mga OFW. Safety first muna, iligtas muna sila. Kaso nasaan ang Pangulo ngayon? Nasa Amerika. Ano ang ginawa? Umatin lang ng national empowerment lang ng mga babae o kababaihan. Wala pong news sa ekonomiya. Kaya, at wala rin news sa mga OFW natin na naiipit sa Arab countries. Dapat magkaroon ng empathy, magkaroon ng concern ang ating Pangulong BBM na i-priority ang ating mga bayani sa makabagong panahon na kasalukuyan ngayon nandoon at naiipit sa gera sa Arab country. Yan po ang masasabi ko. Meron na daw